Ayun, tinanong ako ng immigration, sabi niya, Kadi o Diso, ano yan, Kadi Iso, ano yan, ibang ARC. Tinatanong niya kung meron akong ARC. Pinaka-importante mga lods, pag ikaw ay TNT, kailangan yung passport mo palaging nakadikit sa katawan mo. At pangalawa, dapat palagi kang may nakahandang pera. So pagdating namin doon sa immigration sa Suwon, ayan, pinakit kami doon sa second floor. Dumaan kami sa elevator, sa likod kami dumaan ng immigration. So talagang para sikreto, talagang exclusive yata talaga yun para sa mga artista o sa mga K-pop o sa mga TNT. Tapos pagdating namin dun sa taas, second floor, pinapila kami isa-isa. Tapos sinwab test muna kami, isa-isa. After ng swab test, pinapasok namin sa isang kwarto. So pinahubad na lahat yung mga gamit namin, damit, pantalon, drip lang talaga ang matitira. Alas mo, tatanggalin mo, wala kang ititira sa katawan mo, drip lang. Tapos bibigyan kanila ng pili ka na lang ng damit doon, yung pinaka-uniform sa loob ng kulungan, isang short at saka isang damit. So tsaka tsinelas. Tapos yung mga gamit namin na hinubad namin, nilagay namin sa isang plastic. Sapatos, pantalon, damit, pinasok na namin sa isang plastic, tapos binitbit namin. Tapos after doon, yun, pinasok na kami sa kulungan. So yung gamit namin, hindi namin nadala yun sa loob mga lods. Kukunin nila yun, kukumpiskahin. Ilalagay mo dun sa gilid, sa harapan ng ano mo, ng kulungan nyo. Tapos lalagyan ng sticker ng pangalan mo. Mag-issue sila ng sticker sa'yo na may pangalan mo para yung gamit mo, lagyan mo ng sticker para alam nila na sa'yo yun, diba? Kung sino may-ari. So yun nga, after nun, pinasok na kami sa kulungan. Pero bago kayo pasok, bibigyan ka pala ng dalawang kumot, isang unan. So pasok na kami sa kulungan. Ayan, tapos mamaya konti, pinalabas kami para dun sa tinatawag na mugshot, di ba? Titimbangin ka kung anong height mo, kung ilang kilo ka, tapos yung mga fingerprint mo, ipiprint mo lahat, tapos pipicturean ka. So yun, yung unang-unang proseso pagdating mo dun sa kulungan. Tapos balik ka na naman dun sa kulungan. Yung kulungan mga lods ay isa siyang kwarto na puro rehas. Nasa loob ng CR, tapos meron na water dispenser dun sa labas. Ilalabas mo lang yung kamay mo dun sa rehas para makakuha ka ng tubig. At doon sa loob, ayan, merong TV na may YouTube. So doon din sa loob, merong dalawang payphone. So hindi ibibigay sa inyo yung cellphone nyo, wala kayong hawak pagpasok sa kulungan mga lods dahil kukumpiskahin nila lahat yan. Maya-maya, dumating na yung isang nanghuli sa amin, dala-dala yung mga cellphone sa isang bag, nilagay sa isang basket na ganyan, tapos tinawag isa-isa yung mga bagong huli. So, apat kami noon na lalaki, tinawag kami lahat. Tapos, ituro mo kung saan yung gamit mo na nandoon sa, doon sa basket. So, sa akin, tatlo, tinuro ko, ito, sabi ganyan. Tapos, nasaan yung main mo dyan, yung main na ginagamit mo, yung may number, yung may SIM card. So, tinuro ko yung may SIM card, yun yung nilagyan nila ng sticker. Dinikitan nila ng sticker. Hindi mo mahahawakan yun, yung cellphone mo, itatago lang nila yun gamit. Habang nasa kulungan ka, wala kang cellphone. So, andun ka lang, manonood ka lang ng TV maghapon, ayan, matulog ka, kung ano mo, maligo ka, libre sabon mga lods, libre sabon, libre toothpaste, libre toothbrush. So, bahala ka kung gusto maligo na maligo. Tapos, ito pa yung pinakamalupit mga lods. Karamihan ng mga nahuhuli doon, mga nandun sa kulungan, mga nakatulala. Malayo ang iniisip lahat mga lods. So, ibig sabihin, talagang mostly sa kanila, hindi pa handa. Surprise. Kagaya ako nung bagong huli ako, isa, dalawa, tatlong araw talagang nakatulala ako. Nag-iisip ako kasi unang-unang iniisip ko, alam niyo kung ano, yung magiging sitwasyon ko pag uwi ko rin sa Pilipinas. Yung mga anak ko. Kung paano ko na sila mapapag-aral, di ba? Kung paano na yung kabuhayan namin, kung kaya ko bang makasurvive dito sa Pilipinas. Kaya sabi ko nga sa inyo, importante na bago kayo mahuli o habang nakakalaya pa kayo, mag-ipon kayo, mag-ipon mga lods. Kung halimbawang nakapagpundar na kayo ng marami dito sa Pilipinas at may mga ipon na rin kayo ng malaki-laki, ayan, medyo panatag na yung kalooban nyo kahit na mahuli kayo. Hindi kayo magagaya dun sa mga ibang lahi, mga kasama namin o kagaya sa akin na talagang nag-iisip kasi nga hindi nakahanda. Karamihan ng mga nahuli mga lods na lahi, mga Vietnam. Pangalawa, mga Thailander. Pangatlo, mga Chinese. So may inabutan ako na isang Pilipino, ayan, may galang shoutout sa'yo bro, yung taga Candaba na nahuli, ayan, may galang shoutout. Pero dati siyang EPS at medyo matagal na siya sa South Korea, marami na siyang pundar, marami na siyang ipon, kaya hindi na siya nag-worry nung nahuli siya, unlike sa atin na wala masyadong ipon.
So yun nga, maghapon nanonood ka ng TV, nakahiga ka, tapos talagang maiinip ka. At pagdating naman sa pagkain mga lods, ang pagkain doon sa suwon 3 beses sa maghapon. So umaga, tanghali, tsaka hapon. So isang kanin, isang scoop na kanin, tapos 2 klaseng ulam na konting ulam lang, parang inano lang talaga, pagkatapos sabaw. So 3 times a day yon, 7 o'clock sa umaga, 11 to 11:30 sa tanghali, pagkatapos sa hapon alas 6. So yun ang oras ng mga kain, 3 beses sa maghapon. Tapos nag-stay ako doon ng mga 3 days mga lods. Biyernes ako binahe ng Mado, ng Wasong. So Martes ako nahuli. 3 days muna ako ron sa kulungan bago ako dinala ng Wasong. So yung Suwon Immigration mga lods, maliit lang na kulungan. So ilan lang ang na-accommodate nila. Pagka yung isang inmate or isang foreign worker na nahuli, may mga asikasuhin pa na may mga hihintayin pa, o kaya yung mga nasunog yung passport, hindi nadala yung passport, o may mga claim, ganyan, sa mga amo, yung mga dating EPS, yung may huling sahod na gustong kunin, ayan, basta magtatagal ka sa kulungan, ayan, papadala ka nila sa Mado, sa Wasong. Pero kung may pera ka na kagad, at clear yung record mo, na-clear ka na agad, ayan, at may pamasahe ka na, mga 3 araw, makakapag-flight ka na. So sa Suwon mga lods, Miyerkules lang ang bilihan ng ticket. Tapos ang flight usually Biyernes. So the rest, nung 1 linggo na yon, wala, tahimik lang doon. Sabado, Linggo, doon ka lang, nakatunganga ka lang, naghihintay ka lang ng status mo kung ano ka na ba, kung clear na yung record mo. Ayan, nakakainip mga lods sa loob ng kulungan. Pagkatapos, pagdating ng hapon, ayan, tinawag yung mga bagong huli. Binigay yung mga cellphone, yung mga main na cellphone na ginagamit. At sinabihan kami na kunin nyo dyan yung mga phone number ng mga gusto nyong tawagan sa labas na hingian ng tulong. Kaya importante mga lods na meron kayong mga listahan ng mga pangalan at phone number ng mga kaibigan nyo, kakilala, kamag-anak na nasa labas na pwede nyong mahingian ng tulong na may mga visa. Siyempre hindi pwede walang visa doon mga lods, kasi pag dadalaw ka ron, hinahanapan ka ng ARC. So kailangan yung mga kaibigan nyo na mahingan nyo ng tulong na merong visa. So mga nasa 5 minutes lang yon na ipapahiram sa iyo yung cellphone mo, kaya bilisan mo maglista. Tapos babawiin na nila yon, hindi mo na uli mahawakan yon para makatawag ka sa labas. Kasi nga hindi mo hawak yung cellphone mo, di ba? Hindi mo dala-dala, ayaw mapadala sa iyo. Doon sa pagbibihis pa lang, yung sabi ko sanina na pagbibihis pa lang na ng uniform ng kulungan, tatanungin nila kung may mga pera kayo ng cash. Tapos kung meron, ipapadala sa inyo yung cash. Hanggang 100,000 won, shipmanon. Hanggang shipmanon lang yung pinakamalaking pwede nyong dalahin. 2 umanon. Kasi nga, yun ang gagamitin nyo na pambili ng card. Mga lods, ayan. Ayan. Public calling card. So, tagmamano niyan, ayan, nakalagay 10,000 won. Ayan ang bibilihin nyo doon sa loob ng kulungan para magamit nyo sa payphone. Swipe nyo lang yan doon sa payphone mga lods. Swipe mo lang na ganyan, pwede ka na tumawag. So 10,000 won, pagka sa Korea mo gagamitin, local number, minsan maabot ng 30 minutes. Pagka local call lang, maabot siya ng 30 minutes. Pagka international call, 15 minutes lang tinatagal ng card na to. Kung marami kang gusto tawagan o hingin ng tulong, ayan, bumili ka ng mas maraming ganito. Ayan, siguro sa ilang araw ko na nandun sa kulungan, masas ako ng 100 din, 10 ganito nakakatawag sa labas. Kasi follow up kung may mga halimbawa meron kang mga kaibigan na gusto mong dalhan ka ng gamit. Halimbawa kung wala kang cash, magkano lang yung cash mo, pwede mo tawagan yung barkada mo sa labas, nakilala mo, kung mag-anak mo na dalhan ka ng cash. So kung may mga gamit ka na gusto mong dalahin sa'yo, kagaya ng bihisan mo pag uwi mo, yun nga pala mga lods, pag uwi ka na, pwede ka na magbihis ng damit. So kung may dala kang pang uwi, pwede ka magbihis. Hindi yung kagaya sinasabi ng iba na kung ano yung nahuli mo, yun na yung damit mo pang uwi. Mangyayari yun pagka wala kang kaibigan sa labas na walang maghahatid ng gamit mo. So pero kung may maghahatid ng gamit mo, meron kang mautusan, mapapakisuyuan, ayan, bago ka umuwi, pagbibihisin ka nila ng damit para naman hindi halata na ikaw ay na-deport, diba? So yun ang style mga lads. Martes ako nahuli. Pagdating ng Huwebes, ayan,
pinapirma ako, tinawag ako, pinapirma ako inisyuhan na ako ng, ayan, deportation order. So ibig sabihin, na deportation order ka na, clear na yung record mo. Wala kang mga nakapending na kaso, wala kang mga criminal record na kailangan mong harapin. Ayan. So may deportation order ka na. Ayan. Pwede ka nang umuwi ng Pilipinas. So after Martes, Miyerkules, Huwebes, in-issue sa akin to. Papapirmahin ka rin ng isang papel kung saan nakalagay doon yung penalty, makikita mo yung penalty mo ron. Tapos tuturuan ka nila mga lods kung anong gagawin mo kasi mostly naman talagang hindi binabayaran yung penalty. So sasabihin nila, checkan mo lang yung ganito na hindi mo babayaran. So basta nakita ko dun sa papel, 20 million won ang aking penalty. So sa pera natin nasa 800,000 yun, almost 1 million pesos. So talagang malaki. Kahit na may pera ako, hindi ko nababayaran yun, di ba? Napakalaki, 800,000 pesos. Di, puhunan mo lang yun dito sa Pilipinas pag uwi mo, di ba? Sayang din. Pwede mo namang hindi bayaran. Hindi ka nila pipilitin kung wala kang pambayad, mga lods. Hindi totoo yung sinasabi nila na kailangan mong bayaran, penalty. Kung may balak kang bumalik sa South Korea, ayan, bayaran mo. Para malip yung ban mo. Pagka hindi ka nagbayad, ayan, ibig sabihin, mahirapan ka na makabalik, nakaban ka na. So sabi nila, after 5 or 6 months, ayan, pwede ka nang bumalik pagka nagbayad ka. Or sabi nila, mga ilang taon lang, pero hindi ako, may mga nakakabalik mga lods pagka nagbayad ka. Hindi ko lang alam kung paano yung proseso. So yun nga, pinapirma ako ng ganon. Tapos maya maya binigyan na ako ng deportation order. So ito na ngayon, deportation order na. Tapos Huwebes yun mga lods. Tapos kina Biyernesan, pagdating ng Biyernes, dinala na kami sa Hwasong, yung sa Mado. Yung Mado mga lods, yun yung pinaka main na detention cell ng mga foreigner na nahuhuli. So hindi lang mga overstay, mga nasa kulungan mga lods, iba-ibang reason. Pero mostly, ayan, mga overstay. Yung mga babae na nahuhuli, na nadala rin sila automatically sa Mado. So doon talaga yung pinaka main na kulungan. Alam nga nila, kaya nasabi ko nila sa kanina na alam nila na magtatagal ka sa kulungan, ayan, dahil may mga pending ka pa, mga cases, o kaya may hinihintay ka pa, o nawala yung passport mo, nasunog, ganyan. Kasi mag-a-apply ka ng sa embassy natin, na mag-travel document, so matatagalan ka sa kulungan. Pag alam nila na matatagalan ka, ita-transfer ka nila sa Mado, sa kulungan. Pagdating namin sa Mado, ayan, pinakuha kami ng kumot uli. 3 kumot, 1 kutsyon. Pero pagdating mo yun sa Mado mga lods, magpasok mo dun sa parang kulungan, bit-bit mo yung mga gamit mo, yung mga naka-plastic, yung sapatos mo, yung pantalon mo, bit-bit mo yun. Tapos i-endorse mo ulit dun sa pinaka-warehouse nung jail na yun sa Mado. So yun nga, pagdating doon, ilagay namin yung gamit doon. Tapos pinakuha kami ng kumot, 3, 1 sapin. So pinasok na naman kami sa kulungan. Ang style naman ng kulungan doon, parang kulungan na talaga na mga bilanggo kasi puro rehas pagkatapos pero mas malaki ng konti kaysa sa kulungan sa Suwon. Nung nasa Suwon kami mga lods, sa isang kwarto na katamtaman na laki, 20 kami na nakakulong. So pagtulog, tabi-tabi kami. Tapos minsan hindi ka na makakilos kasi nga halos magkakadikit na pag malikot ka matulog, ayan, makakasipa ka. Tapos ang isa pang nakakaano doon, medyo nakakairita, ayan, pag may kasama ka na malakas humilik, ayan, talagang hindi ka makakatulog magdamag. Tapos ang isa pang doon sa kulungan, dahil iba-iba kayo ng lahi, syempre kung sino yung pinakamaraming lahi, siya yung magdo-dominate, di ba? So marami nun Vietnam, kaya pag nag-uusap sila, talagang kahit natutulog ka, wala kang magagawa kasi. So yun nga, yun lang mga experience natin sa kulungan na medyo hindi maganda. At ang unang kalaban mo pag nasa kulungan ka, yung inip. Hintay ka ng hintay kung anong status mo, kung kailan ka makakauwi. So yun nga, pagdating namin ng Mado, mas maluwag yung kulungan, 2 row yung higaan, tabi-tabi rin kayo doon, 6 magkabila. So may nabutan kami doon ng mga Thailander, tsaka isang Nigerian, tsaka isang Russian, tapos Chinese. So doon naman ang sistema sa Mado mga lods, pagpasok mo ganyan, kung ano yung suot mo doon na galing ka sa Suwon, yun pa rin ang suot mo. So kung may doon sa Suwon, hindi ka makakapagpalit. Kung yung brief na suot mo, kung tumagal ka ng 2-3 araw doon,
Kung ayaw mo magpalit, ayan, pwede mo balik-balik ta rin, side A, side B, yung brake mo, di ba? Kung gusto mo naman na labahan, pwede mo labahan. Total, may short ka naman, ayan, ihanger mo lang, isabit mo lang kung saan doon, ayan, para hanggang sa matuyo. So, ganun ang style mga lods. Hindi ka makakapagsuot ng, yung sabihin mo na dala ka ng brief o ng damit ng tropa mo, kaibigan mo, doon sa kulungan, sa suon, hindi mo magagamit yun. So, doon naman sa Mado, pwede kang bumili doon sa loob kasi may binibenta doon sa Mado. Pwede kang bumili ng mga noodles, biscuit, o mga underwear, ganyan. Pwede ka nang bumili, kaya importante na may pera ka. Unlike doon sa suon, talagang hindi ka makakabili ng mga kailangan mo. So doon sa Mado, ayan, tuwing umaga may nagtitinda ng mga noodles, biscuit, coke, kape, ayan, sabon, pangahit, mga ganyan. Basta yung mga alam nilang kailangan ng mga inmates o ng mga nakakulong, may nagbebenta ron. Kaya importante na may pera ka. At nagbebenta rin sila ng mga card doon, mga ganito. Ayan, tuwing umaga, pag weekdays. So Sabado, Linggo, wala. Hanggang Lunes hanggang Biyernes lang. So, ayun, tumagal ako doon ng Biyernes, Sabado, Linggo. Pagdating ng Lunes, ayan, merong dumating na manager, ang tawag nila doon manager mga lods. Sa isang selda sa Hawasong o doon sa Mado, merong nag-aasikaso sa inyo doon na pinaka-manager. Tapos yung mga bagong inmates, yung mga bagong pasok, kaya nung kinalunisan, kami nga, pinakyat kami. Pag-akyat namin doon sa taas, binigay sa amin yung mga cellphone namin. So nakagamit kami ng cellphone for 30 minutes. Ayan, kung gusto mo tumawag sa Pinas, o may wifi doon mga lods, so kayo mag-alala. At kung lobat ka, meron ding saksakan doon sa 3rd floor ng cellphone para makapag-charge ka. So for 30 minutes, ayan, pwede mong gamitin yung cellphone. Pagkatapos, tatanungin ka na rin doon sa taas nung manager na yon kung may pambili ka na ng ticket. So kung halimbawa may pera ka na tapos hindi ka pa tinanong, sabihin mo agad na may pambili na po ako ng ticket para asikasuhin ka na kaagad. Sa akin, sinabi ko na meron pa akong claim dahil dati akong EPS, yung aking Samsung Waje Tgcom na dalawang klaseng Tgcom mga lods, Samsung Tgcom at saka yung Samsung Tgcom na nanggagaling sa amo. So yung Tgcom na manggagaling sa amo, pagkatapos ng kontrata mo, kung tatakbo ka bago ka umano, pwede mo i-claim yun, bibigyan niya sa'yo ng cash yun. So makakuha mo ng cash. So yung sa akin, yung Waje, parang kaparehas din ng Cookmin, hindi mo makukuha kaagad yun hanggat hindi ka nag-exit. So sinabi ko doon sa manager na meron pa akong Waje. So, sabi niya okay na, sabi niya sige ako nang bahala, sabi niya ganun. Tapos inayos niya at sabi niya yun na lang daw ang pambibili ko ng ticket. So sinabi ko din sa kanya yung kaso ko nung EPS pa ako na sabi ko hindi nahulugan yung Cookmin ko ng 2 years at yung Tgcom ko may utang pa sa akin yung amo ko ng 2 million. Sabi niya hindi na raw nila maasikaso yun. Yun daw ay dapat gumamit na ako ng abogado. So lawyer to lawyer na yan. Bagay yung abogado ng kakausap yung sa amo ko. So pagka nilaban mo ng ganun, pwede mong ilaban kung gusto mo. Kaya lang, mag-i-stay ka dun sa kulungan hanggat di naayos yung claim mo, hanggat hindi mo nakukuha yung gusto mo makuha. So magtatagal ka dun, kahit 1 linggo, 2 linggo, basta hanggat hindi nakukuha yung pera mo o yung claim mo, hindi naayos, ayan, doon ka sa kulungan, which is talagang nakakainip. So kaya ako hindi ko na-claim kasi nga ayoko na, gusto ko na umuwi. So yun, after ng 30 minutes kinuha na yung mga cellphone namin uli. I-off, kailangan pala i-off mo yung cellphone mo para hindi malobat pagka kinuha nila, para pag ginamit mo uli may battery pa. So yan yung isang tip ko sa inyo. Dun sa 3rd floor, kung lobat yung cellphone nyo, meron dun charger, iba-ibang klase, pang iPhone, pang Android, ganyan. So after 30 minutes pinababa na kami. Lunes yun, dating ng Martes, ayan, sinabihan ako na may ticket na raw ako at kinabukasan, Merkules ng umaga, aga kaming aalis. So doon lang ako nakahinga ng maluwag mga lods nung narinig ko na meron na akong ticket. So doon sa kulungan sa Mado mga lods, ang pagkain naman doon, umaga, tanghali, hapon din. So umaga, ang pagkain mo is tinapay at saka gatas, ayan, minsan itlog na nilaga, ayan, yun lang almusal. Tapos pagdating ng 11:30, ayan, may kanin na, kanin, ulam, kimchi, ayan, may kimchi pa rin silang binibigay, di ba? At ang kagandahan doon sa Mado, mga lods, sa Wasong, merong extra rice. Bibigyan kayo nila ng isang box na yung kanin. Papakuhanin ka nila kung gusto mo magdagdag ng kanin, tapos ibabalik mo doon sa nagpapakain kasi yung mga katabing kulungan, bibigay din nila yon. Basta
Ang kagandahan lang doon, ang kaibahan lang pag doon sa suwon, isang kanin lang talaga na isang cup na maliit. Okay na, wala nang extra rice. So doon sa wasong, pwede kang kumuha ng extra rice. So kumbitin ka doon sa isang ano. So hindi ka rin magugutom kasi nga alaga naman din sa pagkain. Doon sa kulungan, doon sa Mado, may TV. Kaya lang walang YouTube. So hihintayin mo lang yung mga palabas sa TV, mga pelikula. Yun lang ang abangan mo. Unlike dun sa suwon, mamimili ka ng gusto mong panoorin kasi may YouTube, may internet. So dun sa Mado, wala. Talagang yung mga program sa TV ang tabayanan mo. At buti na lang, mayroong playing cards dun sa napasukan ko. Pwede ka rin palang bumili ng playing cards kung gusto mong maglaro ng yung baraha. Kasi may binibenta rin sila kung naiinip ka. So, meron nga akong naiambag doon mga lods, doon sa kulungan. At naglaro ako ng solitaryo. Ayan. Medyo naaalala ko pa yung solitaryo na tinuro sa akin ng auntie ko nung ako'y maliit. So, yun ang ginawa kong, ni-recall ko yun nung nasa kulungan ako. Ginawa kong libangan para magpalipas ng oras. So on. Nalaman ko na hindi lang pala tayo ang marunong mag-solitaryo. Yung mga kasama ko mga Chinese, alam na alam pala nila yung solitaryo. So yung sistema ko, yung pattern ko, medyo kulang pa pala. Tinuruan nila ako kung paano yung tama. Pero at least, nai-open ko sa kanila yung laro na yun para meron silang libangan, di ba? So, ayun. Hanggang sa lahat, natuto mga lods. Una-una, ako lang naglalaro, yung solitaryo. Tapos lumapit yung kasama kong Myanmar. Ayan, tinuro ko sa kanya kung paano. Tapos maya-maya, sumunod yung tumabi yung kasama namin Chinese na matanda. Ayan, tinuruan na ako. Yung pala, alam niya rin yung style. Tapos hanggang sa sumunod na yung mga Thailander, nanonood na, hanggang sa natutunan na nila. Tapos sumunod na yung Russian, ayan, natutunan nila yung laro, nagkaroon sila ng libangan dun sa kulungan, di ba? Talagang pag nasa kulungan ka mga lods, kung ano lang nagagawa mo talagang para lang lumipas yung oras. Tapos dun sa lamesa mga lods, merong dama. Alam niyo yung dama? Yung parang chess. Pero ano lang siya, yung iba yung sistema, iba yung laro. Dama, sigurado alam niyo yan mga lods, laro natin dito sa Pilipinas. So hindi ko rin alam na, doon ko lang din nalaman na laro din pala ng mga Thailander yon. Thailander, Myanmar, Mongol, ayan. Yun ang laro din pala nila, yung dama. So yun ang pampalipas namin ng oras mga lods. Pag nagsawa ka sa TV, kapanood, magdama ka. Pag nagsawa ka magdama, magsolitaryo ka. So, ganoon ang sistema sa kulungan mga lods para lang lumipas ang oras. Nakakainip mga lods. Nakakainip. So, after noon mga lods, pagdating ng Miyerkules ng umaga, ang flight namin is alas 7 ng gabi. So, alas 8 ng umaga, dinala na kami sa airport. So, paglabas mo doon sa kulungan mo, ayan, daladala mo pa rin yung binigay sa'yo na higaan, bibit-bitin mo yun, isosurrender mo sa kanila. Tapos, dadalahin ka na doon sa mga gamit mo. Yung mga damit mo, sapatos mo, tapos papakuha sa iyo yun, dadalhin kayo sa isang kwarto. Actually hindi siya kwarto, palang gilid lang na may kurtina, dikit-dikit kayo doon, at pagbibihisin na kayo ng damit na pangalis nyo, yung pang-uwi nyo, at mabilisan lang, talagang mamadaliin nila kayo, hindi pwede mabagal-bagal. Dadalhin kayo doon sa labas, i-check yung ano nyo, pangalan, ganyan, i-confirm yung pangalan nyo at yung flight nyo, tapos kung ano yung mga laman ng bag nyo, i-inspect na nila doon para kung meron kang daladalang bawal, alisin mo na ron. Cellphone po lang, mga gadget, mga laptop, ayan, pwede nyo i-hand carry. So, bibit-bitin nyo na sa loob. Tapos yung mga ibang gamit nyo, kung may mga damit kayo, mga panggamit na nadala nyo, maleta, ayan, check-in luggage na. So, doon sa labas, i-inspect na nila yun. At kasi doon sa airport, hindi na kayo dadaan doon sa dinadaanan ng mga pasahero. Sa likod kayo, papadaanin, exclusive para sa inyo, para sa atin, para sa mga report. Kasi dadalhin kayo sa airport, mga nakaposas kayo, nakaposas pa rin. So yun nga, after nun, dinala kami dun sa counter. Kung meron kang mga naiwang pera, ayan, papapirma sa'yo at bibilangin sa harap mo, ibibigay sa'yo. Pagkatapos, doon mo babayaran yung plane ticket mo sa kanila. Halimbawa, gaya nung sa akin, yung nakuha akong pera sa Samsung Waje, ayan, binawas ko doon yung pambayad ko sa ticket, which is 240,000 won. So sa pera natin, nasa almost 10,000 yan. One way lang mga lods. So binayaran ko yung 240, so yung the rest pera ko na yon. So after nun, sinakay na kami sa bus, ayan, at dinala kami sa airport. So dumating kami sa airport, 8 kami umalis, so 8:30, mga 9:30 nandun na kami ng umaga. Tapos hindi ka pa dediretso doon sa mismong airport, dadalahin ka pa nila doon sa pinaka, may isang kwarto doon na kung saan i-inspect ka ulit
yung mga dala mo, yung mga bagahe mo, yung process sa airport mga lods pag lumalabas tayo, di ba? Pag departure, yung mga gamit mo, dumadaan dun sa scanner, di ba? So ganoon ang ginawa sa amin. So lahat ng mga gamit mo, bubulat-latin yan kung ano yung mga laman sa loob. Tapos pagka yung mga kamay mo, ayan, i-inspect ka kung may mga dala-dala kang mga bawal pa sa aeroplano, ayan, i-inspect lahat yan. Tapos pagka clear ka na, ayan, ibabalik na lahat ng gamit mo. So minsan yung gamit mo talagang isasalansan na lang ng ganun sa loob. Pero take note mga lods ha, doon ako believe sa Korean, sa mga Koreano. Hindi mawawala yung gamit mo kahit na ano pa yan. Hindi nila pag-i-interesan yan kahit na high-tech pa yan o high-end na gamit. Pera, hindi nila pag-i-interesan yan. Doon ka lang mabibilib sa Korea mga lods. Walang mawawalang gamit mo. So yun nga, after nun, dinala na kami sa sasakyan, pinabalik na kami dun sa bus. Pagkatapos, dinala na kami sa airport mismo. Doon sa airport mga lods, merong isang kwarto doon. Kung saan yung mga lahat na may mga schedule ng flight, nandun na sa loob. So hindi na kami nakaposas doon, tatanggalin yung posas pagpasok namin doon. At malaya ka nang gumamit ng cellphone doon sa loob. So may mga saksakan doon, may mga charging so kung lobat ka pwede mong gamitin. Pagkatapos may wifi pa doon, so nakakontak ka doon sa tapos may CR doon sa loob, nasa loob na mismo yung CR. Pagkatapos maghihintay ka ng flight mo, isa-isa kayong tatawagin, pero maraming gwardiya doon sa labas mga lods, hindi ka makakapalag. So talagang wala ka ng takas mga lods. Tapos hanggang sa dumating oras ng flight mo, ayan, saka pa lang tatawagin. Tapos take note nga pala mga lods, dun sa loob, kung meron kayong cash o meron kayong mga won na gusto nyo ipapalit ng dollar or peso, ayan, may yung bangko ang pupunta dun sa kulungan. Yung bangko ang sisilip sa inyo, tatanungin kung sino may mga magpapalit ng pera, at bibigyan kayo ng number. Pagpasok ng teller, ayan, ibibigay nyo yung kung magkano yung won nyo, kung gusto nyo papalit ng dollar o peso, ayan, tapos aalis sila, bibigyan kayo ng number, aalis sila. Pagbalik nila, sa kanila ibibigay sa inyo yung cash nyo. Kung dollar yan o peso, ayan, sa kanila ibibigay sa inyo. Pagkatapos, yun nga, maghihintay ka ng flight. Yun sa amin, ang flight namin 7:10. 7 o'clock yata kami tinawag. 7 o'clock kami pinalabas. Tapos, nung paglabas namin, pinosas uli kami mga lods. Dalawa kami nung kasama kong Pilipino, ayan, nakaposas kami. 3 kaming Pilipino na magkakasabay sa aeroplano, isang babae, tsaka isang lalaki. So, taga Davao, tsaka taga Baguio. Ayan, may galot shoutout sa inyo bro, tsaka si ate i-share ko sa inyo, ayaw pang umuwi dahil meron pa raw siyang isang anak na pinapaaral ng college at 3 years pa raw bago matapos. Ayan, pero alam nyo kung ilang taon na siya doon sa abroad. Ayan, 23 years sana all. Patapos niya na yung 3 anak niya. Sa pagkakaalala ko, 4 ang anak niya, yung 3 tapos na, yung isa na lang ang college, 3 taon pa, kaya ayaw pa niya sanang umuwi. 23 years na yun mga lods, ayaw pang umuwi lalo na yung mga kababayan natin na 1 taon, 2 taon lang sa Korea. Ako mga lods, 10 years na ako sa Korea pero ayaw ko pang umuwi. Yung kababayan natin, 23 years, ayaw pang umuwi, di ba? So imagine mga lods, yung talagang ng mga kababayan natin doon kahit na mga walang visa, di ba? Yung sakripisyo. 23 years mga lods, walang uwi-uwi yun, walang uwian. What? Di ba? Ganong katindi yung sakripisyo ni ate. So na taga Baguio. So may galot shoutout sa iyo ate. Salute sa iyo ate. So sabi ko sa kanya, ate, bawin-bawi ka na. Sabi ko sa kanya, napatapos mo na yung anak mong 3, yung bunso na lang ako. Pwede ka na magpahinga. Tapos kwento niya sa akin, may nararamdaman na rin siya sa katawan. So sabi ko sa kanya, talagang dapat ka na umuwi ate. Oras muna na para umuwi. Kasi yung 23 years ate, halos kalahati na ng buhay mo in-spend mo sa abroad. Yung mga kasama, yung mga anak mo naglakihan, nakagraduate na hindi mo nakakapiling, di ba? So napakahirap na sakripisyo nun mga lods. So yun na lang sinabi ko sa kanya, ate, bawin-bawi ka na. Kung problema mo yung bunso mo, yung mga anak mo, mga napatapos mo, pwede niyan tulungan yung kapatid nila para mapaaral at para makapagpahinga ka na. So yun ang sinabi ko sa kanya. So imagine mga lods 23 years ayaw pang umuwi ng Pilipinas, di ba? So yun nga, ang pagdating ng hapon, nung pagdating ng flight namin 7:10, delay yung flight namin ng 1 oras. So dinala kami dun sa 7, tapos naghintay pa kami ng more than 40 minutes o 50 minutes dun sa labas. Mga nakaposas pa kami kaya nakapagkwentuhan kami ni ate. So maglalakad ka dun sa airport mga lods. Pupunta ka dun sa dun sa sasakyan mo, nakaposas ka. Pero yung posas mga lods may takip.
dalawa kami nung kasama ko, may takip yung posas, magkadikit kami. Tapos yung guardia nasa harapan, naglalakad, tapos sisigaw-sigawan ka pa pagka bagal-bagal ka. Yeah! Sasabihin ganun sa'yo. Bilisan mo! Sasabihin ganun sa'yo. Sumunod kahit sa akin. Parang talagang, siyempre, hindi naman tayo makapalag kasi nga, nahuli tayo, di ba? So, yun nga, pagdating namin doon sa aeroplano, nakaposas pa rin kami. Kaya lang, nung namin doon sa mismong pinto, medyo delay ang flight. Nag-standby muna kami doon sa ilalim ng hagdanan bago pumasok ng aeroplano. Kinalag na yung mga posas namin. So, iniisip ko, kung may pagkakataon, baka pwede pa, makapuslit. Kaya lang, hindi ko na rin tinangka. Hindi ka rin naman makakalabas eh. Nandun ka na sa sa loob ka na ng departure area, yung sa sakay ng aeroplano. Wala ka rin naliligtas dun dahil surrounded na yun ng mga guards, ng mga police pa lang, syempre. Hindi ka na rin makakatakas dun, mahirap na, kaya hindi na rin tayo nagtangka. Tapos pagdating namin dun sa aeroplano, sa pinto ng aeroplano, in-endorse kami dun sa sa mga crew ng aeroplano. Binigay sa kanila yung passport namin. Hindi pa namin hawakan yung passport namin pag sakay ng aeroplano, binigay dun sa crew. So, at kami pa yung unang-unang isinakay ng aeroplano. At ang pwesto namin, doon sa pinakauling upuan. Special kami mga lods, VIP. Magkakatabi kami ron na tatlo sa likod. So, yung nasakyan namin, JJR mga lods, ticket natin. Yan. Tinago ko para may remembrance tayo, di ba? Tingnan namin doon sa aeroplano, doon kami sa likod ng pwesto. Pagkatapos, habang flight, ayan, nung papalis na kami ng airport, medyo nakakaramdam na ng kalungkutan, ayan, kasi naaalala mo na yung mga memories mo, yung mga mo sa South Korea, di ba? So, aalis ka na, iiwanan mo na yung lugar kung saan ka medyo nanirahan ng matagal at kumba parang nasanay ka na. So, yung pakiramdam parang malungkot na masaya. Sa akin, parang nanaig yung lungkot eh. Kasi iniisip ko yung magiging sitwasyon ko rin sa Pilipinas. Although sabi ko na makita yung pamilya ko, yung mga anak ko, nananaig yung lungkot mga lods. Kasi nga ang iniisip ko yung kinabukasan, kung paano magiging buhay ko rito sa Pilipinas ulit. So yun nga, pinilit nating i-overcome yung kalungkutan. So hanggang sa makarating kami ng Manila, ayan, pagdating namin ng Maynila, ng NAIA, hindi pa namin hawakan yung passport namin. So yung passport namin in-endorse naman nung crew ng aeroplano, ng stewardess, in-endorse naman sa immigration dito sa Pilipinas. So habang naglalakad kami, nung papalabas na kami, malapit na kami sa immigration, saka lang binigay yung mga passport namin. Tapos yun nga, tinanong kami kung ganito ganyan, sabi niya, deport pala kayo sir, sabi niya. Yes, ako. Tapos paglabas mo, medyo may pipilapang ka na form at tatanungin ka ng immigration officer at kung ano yung reason mo, bakit ka na-deport. Ayan, overstay po, bakit ka nag-overstay, ayan, kasi ganito po, ganyan, ganito, ganyan, ayan. At may galot shoutout doon sa immigration officer na nag-ano sa amin kasi naunawaan nila kami. Bakit ka nag-overstay? Sabi ko, overage na po ako kung uwi ako ng Pilipinas, hindi na po ako makakabalik. So sinamantala ko na lang po yung pagkakataon. Sabi niya, oo, tama naman yung ginawa mo, okay lang kasi sinamantala mo lang yung opportunity. Dito nga naman sa Pilipinas talagang napakahirap. So shoutout sa iyo madam at doon kay sir na nag-assist sa amin sa immigration and sa NAIA. Ayan, thank you so much po sa inyo. So ayan mga lods, ayan yung ating experience sa loob ng kulungan. So hanggang sa makauwi tayo sa Pilipinas. All in all, nagtagal tayo sa kulungan ng 8 days bago tayo nakauwi sa Pilipinas. Sabi nila pagka may pera ka, makakauwi ka kaagad. So meron kami mga kasama na Vietnam na nahuli kami ng Martes, Biyernes nakapag-flight na kaagad sila. So wala siguro silang record at merong naglakad sa kanila kasi tawag sila ng tawag sa labas. Siguro meron silang mga kapit na umayos sa kanila. So sa atin wala. Sa atin kasi walang nag-aasikaso na gano'n, sarili lang. So kaya medyo hintay tayo sa proseso. Pero hindi naman kabababayaan din sa kulungan. Talagang ang gusto ng immigration, hanggat maaari, mapabalik ka na sa iyong bansa. Hanggat mapauwi ka na kaagad. So ayan. Hanggang ngayon medyo hindi pa natin matanggap kasi nga iisip pa rin natin yung future, di ba? Paano na yung magiging future natin dito sa Pilipinas. Pero gaya na sabi ko sa inyo,
hanggang doon na lang siguro talaga tayo. At talagang meron sigurong nakahandang mas magandang plano sa atin si Lord. Kaya ginawa niya yung bagay. Kaya pinabayaan niya na tayo mag-report. Talaga hanggang doon na lang tayo. So, yun na lang inisip ko na merong ibang plano sa atin si Lord. Yun lang mga Lods, may share ko sa inyo ngayong araw. Hopefully sana doon sa mga kaibigan nating TNT na nandyan, ayan, meron na kayong reference mga Lods. At doon sa mga mga nagtatangka o nagbabalak na pumunta sa Korea para mag TNT, ayan, meron na kayong idea kung paano magiging sistema. Kaya kung ako sa inyo, sa mga kaibigan natin na nandiyan sa South Korea, kung may balak kayong umuwi at nakaipon na rin lang kayo, ayan, sumurrender na lang kayo. Mas smooth pa yung magiging pag-uwi ninyo. Unlike pag nakakulong kayo, talagang nakakainit. Mag-ipon kayo na mabuti para hindi kayo kakaba-kaba, mahuli man kayo at mapauwi dito sa Pilipinas. So kagaya ng isang kaibigan natin, yung kasabay ko sa kulungan na naunang umuwi sa akin, meron na siyang bahay, meron na siyang sasakyan, meron na siyang pispan, ayan. So meron na siyang mga negosyo dito sa Pilipinas. Kaya pag uwi niya, hindi na siya nag-aalala, hindi na siya nag-iisip. So hindi kagaya pag hindi ka nakahanda, ayan. May galot shoutout dun sa ilang kasama natin na taga Bulacan. Ayan, seasonal farm worker siya. Isang taon pa lang siya doon, nahuli siya. So, wala siyang kapera-pera. Ang inasahan niya lang na pamasahe, yung huling sahod niya ng 5 araw. Buti binigay pa ng amo. Kung hindi binigay, wala siyang pera. So, ganyan ang mga kapalaran pagka nahuli ka at nakulong. Sabihin ko sa inyo, dun sa kulungan, talagang makikita mo yung mga nakakulong doon na mga nakatulala. Isip ng isip, lalo na yung may mga edad na, mga matatanda na. Siguro may mga responsibilidad pa yun na hindi pa natatapos, may mga obligasyon pa sa kanilang mga pamilya, kaya yung pag-iisip nila, yung pag-aalala nila, ganun na lang. Sabihin ko sa inyo, meron pang mga nababaliw dun sa loob ng kulungan. Kaya ganun, kahirap sa kulungan kapag isang TNT ay nahuli. So, yan lang mga Lods, may share ko sa inyo ngayong araw. Hopefully sana kahit paano may natutunan kayo. Disclaimer mga Lods, sa mga kababayan natin na dapat baka mamaya may kumontra sa natin yan na dapat hindi ko na sinishare mga ganitong bagay. Ayan, gusto ko lang makatulong sa mga kababayan natin, di ba? Para magkaroon sila ng idea. Kahit paano yung maliit na idea, maliit na informasyon, malaking tulong na sa kanila yan. Hindi ko tinotolerate yung pagiging TNT or yung pagiging illegal dyan sa South Korea. Di ba? Alam naman natin na bawal. Kaya lang, anong magagawa natin kung yun lang ang paraan ng mga kababayan natin para makasurvive doon at para maibigay yung mga pangailangan ng kanilang mga pamilya. So ulitin ko, maging TNT man, maging EPS, iisa lang ang ating motibo o ating dahilan kung bakit tayo napunta ng South Korea, upang kumita ng malaki para sa ating mga pangarap, sa ating mga pamilya. So kung isa kang EPS at may visa, may nakilala kang TNT, sana huwag mo siyang malitin, huwag mo siyang i-discriminate, di ba? So yan lang mga Lods, may share ko sa inyo ngayong araw. Hopefully sana may natutunan kayo. At thank you so much for watching. Sa mga kaibigan natin na mga EPS at mga TNT dyan sa South Korea, mag-ingat kayo at mag-ipon. Yan lang may advice ko sa inyo. So thank you so much, ingat-ingat, God bless sa inyo lahat.